So ito yung mga player na nakasecure na ng kontrata sa free agency. So may kapalit na pansamantala si Kyrie sa Dallas, si D'Angelo Russell. Pumirma ng 2-year contract sa Mavericks worth $13 million. So kailangan kasi ng point guard ng Mavericks kasi nga si Kyrie hindi makakalaro sa unang part ng season. At least nag-reunion silang dalawa ni Anthony Davis. Ang nag-iisang hari ng tugma ng Golden State naman umalis na, si Kevon Looney. Makikipag-reunion din kay Jordan Poole sa Pelicans after pumirma ng $16 million na 2 taong kontrata. Dahil nawala si Kevon Looney sa Golden State, kailangan tuloy nilang palitan ng isang sentro. Tinrade naman ng Denver Nuggets si MPJ kasama ang 2032 first round pick unprotected pa kapalit ni Cam Johnson. Ito yung isa sa mga nag-trending na trade ngayong free agency dahil si Cam Thomas at si MPJ magsasama sa isang team na pareho silang hindi namamasa. Parang tinrade lang talaga si MPJ para mawala yung kontrata niya. Kung titingnan kasi parang lugi doon ang Denver Nuggets dahil si Cam Johnson ang kapalit tapos wala ding second or first round pick. Si Cam Johnson ang best player sa worst team. Si MPJ ang third best player sa isang playoff team. Baka nga maging fourth best player pa si Cam Johnson sa Nuggets dahil may Aaron Gordon. Nasa $21 million ang kontrata ni Cam Johnson, $38 million naman si MPJ. 17 million difference agad yun. Ang agad ginawa ng Nuggets nun, sinay nila si Bruce Brown para sa 1-year deal, $2.2 million. So parang patas din yung trade na yun, yung 17 million difference dahil umangat sila sa first tax April nun. Nakuha naman ng Clippers si Brook Lopez mula sa Milwaukee Bucks, pumirma ng $18 million. Kayang-kaya kasi ng Lakers yun kaso tumiming na yung free agency nag-start kung kailan matutulog si Rob Pelinka. Pati yung Golden State na unahan kay Brook Lopez, 7-footer kasi. Pero ang parang lumalabas doon ayaw pumunta ni Brook Lopez sa Lakers or Golden State dahil yung $9 million per year na contract na binigay sa kanya ng Clippers, mid-level exception yun. Dapat $14 million ang makukuha niya pero binawasan ng $5 million. Mas malaki pa yon na may offer ng Golden State kay Brook Lopez dahil umalis pa nga si Kevon Looney. Sa bagay, 7-footer siya, hindi naman gumagamit ng 7-footer masyado si Steve Kerr. Isa din reason di umano kaya umalis si Brook Lopez sa Bucks ay para umuwi ng Los Angeles. At ang team na napili niya, Clippers. Based naman sa mga online discussion, panalo sa first day ng free agency ang Houston Rockets dahil may total silang 7 player na signee. Kasama na dito yung trade, contract extension at additional player galing free agency. So nakuha nila si Capela at Dorian Finney-Smith. Nag-focus sa defense yung Houston dahil nga si Finney-Smith, sama na natin si Capela at kahit pa meron pa silang Steven Adams. Kasi nga, defense wins championship, kaso offense wins game. Kailangan munang manalo ng games bago mag-champion. At wala naman nagcha-champion na talo. Dahil ang Houston ang isa sa lowest scoring team last season, na meron silang Kevin Durant ngayon at Sengun para sa susunod na taon. Kaso ang third option nila hindi pa alam kung sino. Tataas kasi ang usage rate ni Kevin Durant kahit saang team naman siya mapunta. So, hindi naman talaga Lakers yung binabantayan ngayon kung sino ang kukunin nila dahil nasanay na yung iba. Yung Milwaukee Bucks, yun talaga ang binabantayan ng mga teams dahil nakasalalay sa free agency ngayon ang magiging desisyon ni Giannis. Nasa worst situation ang Milwaukee Bucks dahil nga sa magiging desisyon nila or mai improve yung team. Na-retain naman nila si Taurean Prince, Garrett Trent, Kevin Porter Jr., Bobby Portis. Halos same lineup din last season minus Damian Lillard dahil injured at si Brook Lopez na lumipat na. So meron pa silang allocation na mahigit $20 million sa first tax apron. So pwede pa naman silang gumawa ng ibang transaction para makakuha ng big time player. Kaso nga lang, sinabihan na ng mga analyst na wag gagawa ng major transaction ang Milwaukee Bucks na involve ang kanilang first round pick. Dahil yung next 5 first rounder ng Milwaukee until 2030 kung may mundo pa niyan, hindi na nila hawak. Nasa swap or ibang team ang makakakuha nun. Hindi rin nila magagamit yung mga pick na yon para mag-trade. So kailangan na mag-isip ng Milwaukee Bucks kung nililibron sila ni Giannis ngayon dahil nagagamit na nila yung kanilang mga asset kakamiting. Nauubos na. Yung 2031 at 2032 ang available. Oras na ginamit ng Bucks yung mga pick na yon. Ito rin yung possible time na nasa retirement na si Giannis at nasa rebuilding process na yung Bucks. Wala silang magagamit.
Possible best option ng Milwaukee Bucks ngayon, i-trade talaga si Giannis para mabawi yung mga asset na pinamigay nila sa loob ng 5 taon na kaka-request ni Giannis na mapalakas yung lineup nila at kaka-meeting din nila. Nakaabang na ang Miami, San Antonio, Knicks at Rockets kung masasatisfied ba ng Bucks si Giannis sa naging transaction nila ngayong free agency or may improve nila ang kanilang lineup. Lakers nga natauhan kay LeBron nung nagre-request pa siyang mapalakas yung lineup. Nagsabi agad si Rob Pelinka na future na nila yung iisipin, Milwaukee Bucks pa kaya. Halos ganito rin naman yung nangyari last off-season sa Bucks. Ang pinagkaiba nga lang, ang matitirang star player sa Milwaukee si Giannis dahil si Damian Lillard hindi makakalaro ng isang season. Yun nga lang, kung sapat na ba si Tito Bobby para makapag-playoffs next season yung Milwaukee? Kung hindi naman kasi willing talagang umalis si Giannis ng Bucks, sana hindi na nagamit ng Milwaukee yung ibang asset nila kaka-trade. Ngayon, gipit sila tuloy. Makakakuha pa naman ang Milwaukee Bucks ng free agent at limitado rin naman sila sa makukuha nila via trade dahil kokonti rin yung may mataas na value sa kanila para makakuha ng isang high class player na maisasama kay Giannis for next season. Pwera na lang kung magawan nila ng paraan na ma-trade itong si Damian Lillard dahil ang pwede lang naman nilang gawin doon, i-trade si Lillard at ma-buyout yung kontrata niya.